Phantom guilt ang nililihim ng isip na sumisira sa iyo. Marami sa mga tao, lalo na yung mga nag-exit sa isang faith group, nakararamdam ng parang kasalanan na wala namang ginawa. Parang may boses sa loob nila na sumisigaw, may mali ka, may kasalanan ka. Pero alam mo ba, hindi totoong kasalanan yon. Ito ay tinatawag na phantom guilt at ang iniisip mo ay phantom thinking. Iniisip mo ang mga bagay na hindi pa nangyayari pero ang isip mo ay kumikilos na parang totoong nangyayari na. Iniisip mo ang parusa, iniisip mo ang panghuhusga, iniisip mo ang worst case scenario sa bawat hakbang mo. Ang katawan mo, ang puso mo, lalo na ang limbic system ay nakatali sa takot, guilt, at anxiety. Kahit walang basehan, ikaw ay nagiging bihag ng sariling isip mo. Ang phantom guilt ay mas matindi. Ito ang pakiramdam na kasalanan sa mga imaginary mistakes na sinasabi sa iyo na mali ka, na hindi ka sapat, na hindi mo karapat-dapat ang kabutihan o pagpapala. Marami ang naguguluhan, parang may espiritu ng parusya sa loob nila, pero ang tanging pinagmumulan ay ang kanilang sariling isip. Kapag iniwan mo ang isang structured faith environment, nagkakaroon ng internal conflict. Ang prefrontal cortex, ang logic, ang reason ay napapahina. Ang limbic system, emosyon, takot, guilt ang dominant. Kaya iniisip mo ang pinakamalala, kaya parang nakatali ka sa imaginary chains ng phantom guilt. Ngunit may paraan para lumaya. Una, kilalanin ang phantom guilt at phantom thinking. Sabihin sa sarili, ito ay imagination lang ng isip ko. Hindi ito totoong kasalanan. Hiwalayin ang katotohanan sa haka-haka. Ikalawa, gumamit ng mindfulness at reflection, journaling, malalim na paghinga o meditation para kalmahin ang limbic system. Ikatlo, spiritual alignment, balikan ang tunay na layunin sa Diyos at huwag hayang pigilan ka ng phantom guilt sa iyong relasyon sa Kanya. At higit sa lahat, magic word, stay put. Be calm, remain silence. Huwag kang gagawa kung ano-ano kung you're under negative thought, negative emotion, at saka mo maling akala at maling unawa kasi negative feelings desired and hunger actions. So that's why huwag kang gagawa. Habang inuulit ito, mararamdaman mo unti-unti ang kalayaan. Ang phantom guilt ay mawawala, ang phantom thinking ay mawawala. At sa halip na maging bihag ng sariling isip mo, magiging malaya ka. Malaya ka para gumawa ng tama, malaya ka para lumapit sa Diyos, at malaya ka para mamuhay ng walang invisible chains. Huwag mong hayaan na ang phantom guilt ang magdikta ng buhay mo. Ito ay phantom lang, hindi totoong kasalanan. I claim ang kalayaan na iyon ngayon. Please subscribe, like, comment, share. Phantom guilt at phantom thinking, bakit pakiramdam mo may kasalanan kahit wala? Kapag umalis ka sa isang faith group o structured church, minsan pakiramdam mo ay may kasalanan ka kahit wala ka namang ginawa. Pero teka, alam mo ba na ang naramdaman mo ay phantom guilt at ang iniisip mo ay phantom thinking? Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung paano ito nangyayari, ano ang epekto, at pinaka-importante paano mo malalampasan gamit ang iyong magic word. Ang phantom thinking ay mental simulation ng isip kung saan iniisip natin ang mga senaryo na hindi pa nangyayari, pero ini-interpret na parang totoo o posibleng mangyari. Halimbawa, iniisip mo na kung umalis ako sa iglesia, siguradong may parusya o panghusga. Kahit walang nangyari, nag-feel ka ng fear at anxiety. Ang limbic system ang dominant dito. Nagpoproseso ng emosyon tulad ng fear, guilt at anxiety. Kaya kahit wala talagang basehan, nagkakaroon ng emotional reaction. Kasabay ng phantom thinking, nararamdaman mo ang phantom guilt, parang kasalanan sa mga imaginary mistakes. Halimbawa, iniisip mo na, kasalanan ko na hindi ko nasunod ang inaasahan ng iglesia kahit wala namang patunay o obligasyon. Resulta, anxiety, self-blame, depression, at minsan paranoia sa spiritual life. Ang isip ay parang nananahimik sa takot at panghuhusga kahit sa phantom lang ito. Kapag iniwan mo ang isang structured faith environment, nagkakaroon ng internal conflict sa pagitan ng iyong values at desisyon na umalis. Limbic system ang dominant, prefrontal cortex, logic, passive. Resulta, iniisip mo ang worst case scenarios, nag-feel ka ng guilt sa mga imaginary mistakes, at minsan nagiging paranoid sa spiritual life. Marami sa exters nakakaranas nito at ito ay normal. Hindi ito nangangahulugang may kasalanan ka. Solusyon, kilalanin ang phantom thinking at phantom guilt. Tanungin ang sarili, ito ba ay totoong nangyari o iniisip ko lang? Gumawa ng listahan ng facts at assumptions para ihiwalay ang reality sa imagination. Gumamit ng mindfulness at reflection tulad ng journaling, deep breathing o guided meditation. Mag-focus sa tunay na layunin sa Diyos at sa personal growth. Ibalik ang attention sa scriptural principles na nagpapalakas ng confidence sa faith.
At syempre, gamitin ang iyong magic word, stay put, be calm, remain silence. Huwag kang gagawa kung ano-ano kung you are under negative thought, negative emotion, at saka mga maling akala at maling unawa. Kasi negatives feelings desired and hunger actions. So that's why huwag kang gagawa. Habang inuulit ito, makakatulong ito para i-calm ang limbic system at i-activate ang rational prefrontal cortex. Huwag hayaang pigilan ka ng phantom guilt sa relasyon mo sa Diyos. Kilalanin ito, kontrolin ang mood of mindset mo, at mag-move forward. Tandaan, phantom lang ito, hindi totoong kasalanan. Please subscribe, like, comment, share.